Isang pagpalang araw uli sa ating mga kapatid. Episode 30 na po tayo. At natapos natin last meeting yung aking na-share sa inyo. Ang Biblia ay kita natin ay salita ng Diyos. At ang sumulat nito ay kinasiya ng Diyos. So mapansin natin ang pagkakaroon ng accuracy ng Biblia ay hindi dahil sa tao, kundi dahil sa banal na espiritu na siyang nag-inspired sa sumulat nito. So I stand corrected sa last na video ko na na-miss up ko yung between David and Moses. So nakita natin na nasulat ni Moses yung mga bagay na nakita natin from Genesis up to Deuteronomy. So yung pagkasunod-sunod ng details ng pangyayari sa sanlibutan ito from creation hanggang sa kanyang existing, nakita natin na napaka-accurate ng pagkasulat ni Moses doon sa tinatawag na first 5 book o yung Pentateuch. At nagmula sa 2,500 years, nasulat niya yung tungkol sa baha, katawag kay Noah, 2,000 years kay Abraham, 1,500 years kay David, and 1,000 years si Moses. Kaya nga nakaka-amaze isipin bakit naintindihan na isulat ni Moses ang lahat ng iyon at hindi kayang alamin o kayang i-details na o i-detalye ng buo ng isang ordinaryong tao ang pagkasunod-sunod ng pagkalikha ng Diyos sa lahat sa atin at lahat ng pangyayari. So God, His amazing power, ang siyang patuloy na nakikita natin dito at higit sa lahat ang pagkasi o yung paglakip ng banal na espiritu sa mga taong ginamit ng Diyos. So si David, sabi rito nung siya ay ginamit ng Panginoon na nagsalita rin sa mga Israelita, sa 2 Samuel 23 verse 2, ang sabi niya nung siya ay nagsasalita sa pamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh, ang salita niya ay nasa aking labi. So mapapansin natin, David wrote pinakamahabang chapter sa Biblia. Merong 150 chapters ang Book of Psalms na kung ituring natin ay sulat ni David. At hindi pala ito nagmula sa mismo kay David, yung mga nakatala rito. Ang sabi, ang Espiritu ni Yahweh ang nasa kanyang mga labi nung siya ay nagsalita. So therefore, they're proven, lahat ng matatala sa Biblia na nabasa natin ay nagmula talaga sa ating Panginoon. So last meeting, nakita natin, ipangako ko sa inyo yung tungkol sa benepisyo. Ano ba ang magiging benepisyo natin kung tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos? At kung bakit ibinigay sa atin ang salita ng Diyos. So una sa lahat, ang pinaka-importanteng bagay na dapat makita natin, yung unang benepisyo na binibigay ng Diyos sa atin. Pinakamahalagang benepisyo na nais ng Diyos na matanggap ng bawat sa atin. Ito yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung pag-aaralan natin ang buhay na walang hanggan, ang isa lamang yung magiging reference natin sa pagkakaroon nito. So maraming tao ang relihiyoso, maraming tao ang miyembro ng iba't ibang bahagi ng organization o ng religion, pero hindi po yun ang usapin. Ang usapin po rito, tayo ba ay may kaligtasan? Gaano katotoo na sa pamamagitan ng Biblia ay matatagpuan natin ang kaligtasan? So sabi ng Panginoon sa John 5:39 nung siya ay nagsalita nung panahon na siya ay nagkatawang tao, sinabi niya, sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pagkaakala niyong doon niyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At ito ang siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Kung mapapansin natin, ang tinutukoy niya rito na magpapatotoo tungkol sa ating Panginoon at sa buhay na walang hanggan,
ay walang iba kundi yung banal na kasulatan. Kaya nga sa atin, kung meron tayong banal na kasulatan, tiyak na makikita natin ang paraan kung papaano tayo maliligtas at kung papaano tayo iniligtas ng ating Panginoon. So binibigyan tayo ng right direction ngayon ng ating Panginoon kung ano yung pwede nating pagbatayan ng ating kaligtasan. Kaya nga sa pagsasaliksik natin ng banal na kasulatan, dito natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan. So tayo po ba nagsaliksik na ng banal na kasulatan? O meron na po bang nagsaliksik para sa inyo ng banal na kasulatan upang iparinig ito upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? So tamang-tama po itong ating pinaggagawa nito. Binabahagi natin ang mga bagay na dapat nating matutunan sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So meron tayong magandang reference. Ito po yung banal na kasulatan. So ito po yung magpapatotoo. Ang sabi nga dati sa ating pinag-usapan, ang banal na kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagpupulaan ng mga maling aral. So yung buhay na walang hanggan ang siyang ultimate goal ng Diyos para sa ating sangkatauhan. Kung bakit ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak dito para magsalita o bigyan tayo ng direksyon sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Kasi kung merong person na taong o sino man na magbibigay sa atin ng direksyon papuntang langit o pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, walang iba kundi yung nag-o-offer nito sa atin at yung bumaba para sa atin. Kaya nga sa panahon na tayo ay hindi po natin babasa ang banal na kasulatan, hindi malinaw sa atin ang pagkakaroon nito. At kadalasan kapag nakikita natin pag merong isang taong namatayan o namatay, lagi nating sinasabi na nasa langit na itong ating mahal sa buhay na namatay. So wala tayo pong katiyakan sa ganung sa bagay. Hindi po lisensya yung mamatay ka and then pupunta ka na sa buhay na walang hanggan. So ang Biblia po kasi nagsasabi rin sa atin na hindi lamang buhay na walang hanggan na meron sa kabilang buhay after na tayo ay namatay, kundi meron ding kapahamakang walang hanggan. Kaya nga sa atin, bakit gusto nating mag-aral ng salita ng Diyos? Kasi ang intention po natin magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pagkakaroon natin ito, ay makikita natin kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung paraan. So maliwanag na sinasabi ng Panginoon. Kaya nga doon sa 2 Timothy 3:15, ang sabi doon, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So, bata pa lang tayo, ang sabi rito, meron ng banal na kasulatan at alam mo na dito natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sa atin, maraming walang interes dito sa bagay na ito. Maraming walang nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng banal na kasulatan dahil ang alam nila kapag sila'y namatay, ang kahantungan ng lahat ay ang Panginoon o yung buhay na walang hanggan. So isa pong malaking pagkakamali yung hindi natin makita yung instruction ng Panginoon sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan para hindi tayo mapahamak. So nagbigay po ng direksyon ng ating Panginoon. Ang sabi rito, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan o yung Biblia o yung Holy Bible na tinatawag ay nagtuturo ng kaligtasan. Kaya nga kung gusto natin magkaroon ng kaligtasan, natututo sana po tayo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang sabi nga rito, magkakaroon tayo ng kaligtasan kung meron tayong pananalig. So tinuturuan din tayo ng banal na kasulatang manalig kay Kristo Jesus. So ibig sabihin, merong ipinadala ang Diyos sa atin na dapat nating panaligan. Marami kasi tayong pinananaligan na hindi ang Panginoon eh. Minsan kasi nananalig tayo sa mga kung sino-sino, mga nilikha ng gawa ng tao. Minsan na andun po nakapokus yung ating pananalig dahil po sa kakulangan natin ng kaalaman pagdating sa nasusulat sa banal na kasulatan.
So, alam natin na ang banal na kasulatang ito ay, nandito lahat yung direksyon ng Panginoon. Kaya nga kung natatandaan natin yung unang verse na ginamit natin para makita natin ano ba yung kalooban ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita po natin lahat yun sa banal na kasulatan. At lahat po ng pinag-uusapan natin dito, kung mapapansin natin, lahat ay nakasulat. Yung lahat ng mga previous videos po natin, mapapansin natin doon yung ating pinag-uusapan ay nakahango doon sa banal na kasulatan. Kaya nga maganda po na matutunan natin ito mapag-aralan, makita natin yung mga bagay na dapat nating makita para tayo ay magtagumpay sa sanlibutan ito at matiyak natin yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So maliwanag na ang Biblia lamang ang may kapangyarihan at may kapasidad na magpatotoo nito sa atin, magbigay ng tamang direksyon sa atin. Kaya nga kung tayo ay magkakaroon ng pananalig, ang Biblia rin ang nagturo sa atin kung sino yung pananaligan at kung papaano tayo manalig o manampalataya. So napakaganda po ng layunin ng Diyos sa atin nung dinala rito yung kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan. At lahat ng paraan ng Diyos, paano niya tayo iniligtas at paano ka maliligtas ay nakasulat po sa banal na kasulatan. So meron po tayong chance na magkaroon ng buhay na walang hanggan at makaiwas tayo sa kapahamakan. Kaya nga kung tayo ay hindi nagkaroon ng pagkakataong saliksikin ito sa panahong tayo may pagkakataon pa, posible na tayo ay mapahamak kung hindi natin ito naisali sa routine ng buhay natin o kung tayo man ay nakabasa, hindi po natin ito isinabuhay. Kaya nga mahalaga po yung itinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya nga kung tayo ay magkakaroon ng pag-aaral, masasaliksik natin, kakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang kasulatang ding ito ang siyang magpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga mahalaga yung makilala natin si Jesus na siyang dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi lamang po yung buhay na walang hanggan ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. At para makaiwas din po tayo sa kaparusahan. So sabi po sa Romans 8:1, kaya nga hindi nahatulang maparusahan ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus. So imagine niyo kung hindi natin nabasa ang banal na kasulatan, hindi natin alam na dapat pala nating makaisa ang ating Panginoon. So umaasa tayo na tayo ay merong buhay na walang hanggan kung papasok tayo sa simbahan at tayo wiwisikan nung tinatawag na holy water. So yun po yung pag-asa ng marami para makarating sa buhay na walang hanggan. Pero tinitiyak dito sa banal na kasulatan, dahil ito'y nagmula sa Diyos, kinasihan ng banal na Espiritu, ang sabi rito, ang taong hindi parurusahan ay yung nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ng holy water para makaiwas ka sa kaparusahan. Para makaiwas ka sa kaparusahan, kailangan mo palang makaisa ang ating Panginoon. So, yun yung isang malaking tsansa natin para po tayo makaiwas sa kaparusahan. Kaya sabi nga rito, hindi nahahatulang maparusahan. So, meron pong hatol ang lahat ng tao, kaya lang merong hahatulang guilty at merong not guilty. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Biblia ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa banal na kasulatan. Tinuturuan tayo ngayon ng Biblia para makaiwas sa kahatulan. So, napakaganda po ng plano ng Panginoon sa atin. Ayaw niya na mahatulan ka, gusto niya na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pagkakataong ito na binabahagi namin sa inyo ang mga impormasyon para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pag nakita natin yung information, meron pong itinuturo sa atin yung makipag-isa sa ating Panginoon. So saan ba tayo dapat makakaisa ng Panginoon?
So kung natatandaan natin, isa doon sa layunin o kalooban ng Diyos na dapat gawin ng isang maliligtas ay magpabautismo. Kasi sa bautismo po, dito natin mailalakip ang ating Panginoon. Dito natin siya maibibihis. At yung pakikipag-isa natin sa Kanya ay pakikipag-isa sa Kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay na inilalarawan o sinisimbolize ng bautismo. Kaya po ang mahalaga po yung baptism. Hindi po dapat natin itsapuwera itong proseso na ito para nakakaisa natin ng Panginoon at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa atin, kung tayo ay nananampalataya at hindi tayo nabautismuhan, hindi natin nakakaisa pa ang Panginoon. Kung tayo po ay nanalig, nagsisi at nagpabautismo, nakakaisa natin ang ating Panginoon. So maliwanag na yung tamang direksyon, tamang proseso ay inire-reveal po sa atin ng banal na kasulatan. Kaya nga kung merong parurusahan pala, yung hindi nakaisa ang ating Panginoon. So maraming nagsasabi na membership lang daw po ang baptism. Maraming nagsasabi na hindi essential ang baptism. Pero kung titingnan natin dito, ang baptism pala isa sa pinakamahalagang hakbang para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi doon lang natin siya makakaisa. Kaya nga ang baptism, ang simbolo nito, ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkambuhay. Kaya nga kung tayo nakalakip ng Panginoon, doon sa kanyang kamatayan, tayo din ay namatay sa ating kasalanan, inilibing, at nung tayo ay muling binuhay ang Panginoon, magkaroon ka rin ng panibagong buhay o panibagong pamumuhay. Ito nga yung spiritual living na kapag ikaw ay nagkakaroon na ng relationship sa Panginoon at tinanggap mo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng tubig ng bautismo na siyang paraan para makaisa natin ang ating Panginoon ayon sa banal na kasulatan. So, ang banal na kasulatan din ang magsasabi sa iyo kung saan ka pupunta sa susunod na buhay mo after this life. Alam natin na merong eternal life sa kabila, meron ding eternal punishment. Kaya nga ang tanong sa atin, tayo ba ay gusto doon sa eternal life o doon sa eternal punishment? Kung gusto natin sa eternal life, kailangan nating alamin, kailangan nating maniwala doon sa banal na kasulatan, lalo higit doon sa salitang ipinahayag ng ating Panginoon nung siya ay bumaba dito sa lupa. Kasi ang Panginoon, nangaral po siya, nagturo, at binigyan niya tayo ng kaliwanagan doon sa mga bagay na hindi malinaw sa atin. Kaya nga kung tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magiging malinaw ito kung paano tayo magkakaroon at paano natin gagawin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa John chapter 12, 46-48, makikita po natin dito, sabi ng Panginoon, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako mahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Sa verse 48, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa aking salita. Ang salitang ipinahayag ko ang siyang hahatol sa akin sa huling araw. So, napakaliwanag. Ang purpose ng pagparito ng Panginoon ay maging ilaw ng sanglibutan upang manampalataya tayo sa Kanya at huwag tayong manatili sa kadiliman. So pag sinabing nananatili sa kadiliman, nananatili po tayo sa pagkakasala at nakabilanggo tayo doon sa kapangyarihan ng dyablo. Kaya nga sa atin, sa pagparito ng Panginoon, una, tinutubos ka sa pagkaalipin sa iyong pagkakasala at sa pamamagitan ng pagkatubos niya, matatanggap po natin yung biyaya ng Panginoon
na siyang nagreresulta sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa unang pagparito niya, ang sabi ng Panginoon, hindi ako humahatol sa mga taong dumirinig ng aking salita ngunit ayaw sumunod dito. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan kundi upang iligtas ito. So ito po yung unang pagparito ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po ay paparito. Una, pumarito at nung una siya nagkataong tao at siya muling babalik para hatulan ang sanlibutan. Pero sa unang pagparito niya, sabi niya, hindi ako naparito para hatulan ang hindi dumirinig ng aking mga salita. Naparito ako, sabi ng Panginoon, para iligtas sila. Kaya nga tayo, kung tayo ay wala pang kaligtasan, habang di pa dumarating ang Panginoon bilang hukom, magpaligtas po tayo sa Kanya. At ang pagliligtas ng Panginoon ay nakasulat po sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi niya, hindi ko hinahatulan ang nakikinig at ng salita ko, ngunit hindi tinutupad. Ibig sabihin, kahit nabasa mo ang Biblia, then hindi mo naman ito tinupad, sabi ng Panginoon, noong una, hindi ko siya hahatulan sapagkat nagpunta niya rito yung unang pagkakataon para iligtas, magligtas. Kaya nga tayo, kung dahil sa pagkakataon na yon ay magkakaroon tayo ng kaligtasan sa unang pagparito niya, sa huling araw natin dito, hahatulan din naman niya tayo. Ano po yung huling araw natin dito? Pag sinabing huling araw dito, huling araw mo sa ibabaw ng lupa. Kaya nga kung tayo ay mamamatay, tayo po ay parang magkakaroon na ng hatol sa pagkamatay natin. Kaya sabi doon sa verse 48, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa aking salita. Sabi ulitin ko, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang mga salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So, kung mapapansin natin dito, ang hahatol pala sa iyo sa huling araw dito sa lupa, kapag tinanggihan mo ang Panginoon, tinanggihan mo yung kanyang salita, yung salitang tinanggihan mo ang hahatol sa iyo dito sa huling pagkakataon, sa huling araw mo dito sa lupa. Ibig sabihin, paano mangyayari yun? Pag sinabi ng banal na kasulatan o ipinahayag ng Panginoon na ito yung dapat mong gawin, then tinanggihan mo yung iniuutos sa iyo nung nag-utos o nung naghayag na dapat mong gawin. Pag sinabi ng Panginoon, ang hindi nanalig sa akin ay magkakaroon ng kapahamakan. Di ba? Sabi sa John 3:36, ang puot ng Diyos ay mananatili sa atin. So, ibig sabihin, kung nakasulat pala rito ang kainat na ng mga taong hindi siya tatanggapin at hindi natin paniniwalaan yung kanyang salita, yung lahat ng parusang nakatala rito sa mga taong aayaw sa ating Panginoon, yung pala ang magiging hatol mo sa huling araw mo dito sa ibabaw ng sanlibutan. For example, ang sabi ng Panginoon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 10, ang sabi niya, darating siya sa gitna naglalagablab na apoy upang parusahan ang hindi kumilala sa Diyos o sa akin at hindi tumalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin, kung tayo pala iparurusahan, sabi ng unang Tesalonica, kapag hindi mo nakilala o hindi mo kinilala ang Diyos, may kaparusahan ka pala. Kasi yun po ang nakasulat. At kung hindi ka tatalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon, pag sinabing tatalima, susunod. Pag sinabing ebanghelyo, ito yung mabuting balita na ini-announce sa atin ng Panginoon para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Then hindi ka tumalima o hindi ka sumunod doon sa instruction ng Panginoon, ang sabi sa atin, parurusahan ka. At ang magiging parusa natin ay walang hanggang pagkawalay sa presensya ng Diyos at walang hanggang kapahamakan. So, maliwanag na inuutos ng Biblia na dapat pala nating makilala ang Diyos at makasunod tayo
sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, sino po ba ang nagpapakilala sa Diyos? Paano po ba natin makikilala ang Diyos? So, para makilala po natin ang Diyos, meron pong dalawang paraan. Yung dalawang paraan na yan, una, yung kanyang mga nilikha ang nagsasabi na mayroong Diyos. Wala namang taong makakapaglikha ng araw, ng mundo, o ng tubig, ng hangin, o anumang bagay na nakikita natin dito. Sa sanlibutan ito, lahat ng nakikita natin, ang Diyos po ang siyang lumikha. Kaya nga kung tayo hindi naniniwalang may Diyos, tumingin ka lang sa langit, pagmasdan mo ang araw, bakit sila naka-stay doon? Bakit siya mainit? Bakit siya nagbibigay tanglaw o ng init sa kanyang mga nilikhang tao? So kung titingnan natin, imposibleng gawin ito ng isang ordinaryong tao lang. Kung titingnan natin, ang tubig, dumadaloy yan, paikot-ikot, hindi nauubos yung pinanggagalingan, hindi napupuno yung pinupuntahan. Kung mapapansin natin, dinesign ng Panginoon yan. Walang taong makapag-design ng ganon. Yung mga dagat, yung isda, bakit ang isda pag nanganak, libo-libo? Para po masustain yung pangailangan ng sangkatauhan. Kung mapapansin natin, napakaganda ng layunin ng Panginoon. Kaya kung hindi po natin siya makikilala, hindi natin siya masasamba. Hindi natin siya mabibigyan ng karangalan. At sa pamamagitan din ng nilikha, kanyang mga nilikha, dito tayo nagkakaroon ng maayos na pamumuhay. Imagine niyo kung ang Diyos ay hindi lumikha ng butil na pwede natin makain, mamamatay po tayong lahat. Kung ang Diyos ay hindi lumikha ng araw, mamamatay tayong lahat. Kung ang mundo ay inilayo ng konti sa araw, mapoprosen po tayo. Ngayon, kung ang mundo na may inilapit ng konti sa araw, masusunog po tayo. Kaya yung creation, ang siyang nagpapakilala na mayroong Diyos. So, hindi lamang po creation. Kung hindi po kayo naniniwala sa creation na may Diyos, meron pong banal na kasulatan na nagpapakilala kung sinong Diyos ang lumikha ng lahat ng nakikita natin. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikita natin na yung kanyang mga nilikha ay mapapagmasdan natin. At sa pamamagitan din ng banal na kasulatan, makikilala natin ang karakter ng Diyos. Kaya nga sino mang hindi nakapakinig ng mabuting balita, wala siyang idea kung sino ang Diyos na dapat nating makilala. Kaya nga mahalaga po yung nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa na magtagumpay tayo sa sanlibutan ito at makamit natin yung buhay na walang hanggan. So yung creation, yung general revelation ng Panginoon, ang Biblia, ang special revelation ng Panginoon. So therefore, makikilala natin ang Diyos. So hindi lamang yung dapat makita natin. Sabi ng banal na kasulatan, parurusahan din yung hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ano ba yung ebanghelyo? Ano ba yung mabuting balita? Ito po yung ginawa ng Panginoon sa sangkatauhan para po tayo ay hindi maparusahan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So po, ito po ang instruction ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat po ng namamatay, sana bago mamatay, natanggap nila ang ebanghelyo at nakilala nila ang Diyos. Kaya nga sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito, sana po ay makatulong ito sa inyo na makita natin yung pinakamahalagang benepisyo na nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag pinag-aralan po natin ang Biblia, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Makikilala natin ang Diyos, makikilala natin ang Panginoon, magkakaiwas tayo sa pagkaparusahan at maigagayad po tayo sa tamang direksyon ng ating pamumuhay. So mga kapatid, isa lamang po yan. Pero yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Marami pa pong benepisyo.
ang puwede nating, makita na idinudulot ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Hopefully sa maiksing video na ito, magkaroon tayo ng konting kaalaman na sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikita pala natin dito ang pinakamahalagang benepisyo. Ito yung magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi maparusahan. So, ang mahal po tayo ng Diyos, hindi niya hinayaang ma-eliminate ang Biblia sa sanlibutan. Dumaan po ang panahon na pinersecute ito, tinago, sinunog, tinangkang lipulin, pero hindi po nagtagumpay ang mga tao at higit lalo itong lumaganap. Ang intensyon ng Panginoon, magkaroon tayo ng karunungan, kaalaman sa pamamagitan nito. Mabasa po natin at kung kayo po ay nangangailangan ng tulong para makita yung mga bagay na gusto niyo makita, malaman yung bagay niyo gusto malaman, pwede ko po kayong tulungan. I-message lang po ako sa YouTube, kahit sa Facebook, magtanong po kayo ngayon. Then, sasagutin ko po kayo. Muli, sa ating pagkita-kita, muli tayong mag-aral. Alamin pa natin yung mga bagay na dapat nating matutunan sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy nating matanggap. See you again next meeting. Sa susunod na pagkakataon, pag-usapan po natin ang iba pang bagay-bagay. Salamat po. God bless sa inyong lahat.